ay magpapatuloy ng ating tinatalingkod na series sa aklat na Mateo chapter 5. Ito po ay ang Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesus at tayo ay nasa lesson number 12. Makikita natin na sa patuloy na iba't ibang paksa na inilalatag ng Panginoong Jesus, natatalakay niya yung may kinalaman sa mabuting pakikitungo ng isang tao sa Diyos. Hindi kasi sapat ang basta makapagsimba lang, hindi rin sapat ang basta makipag-relihiyon ka lang, kundi kailangan ng pagsasagawa upang mapatunayan ang nilalaman ng ating mga puso. At ito po yung Sermon on the Mount na ating Panginoong Jesus na sa kanyang patuloy na pangangaral, hindi siya tinatantanan sundan itong mga Saduceo, Pariseo at mga Eskriba. Lagi siya sinusundan yan, at interesting lagi yung paksa. Yan. Ano na naman kaya ang paksa niya? Sabi ng mga mga Pariseo, Saduceo, kasi nararamdaman nila yung paksa ng ating Panginoong Yesus, sila tinitira. Pinapakiramdam nila. Bakit ba ganon? Kasi nga po, ay kulang sila sa pananampalataya. Kaya sumagot naman, siyempre, ang Panginoong Yesus. Ito paksa ko, the Lord's Prayer. So lumilipat-lipat siya. At dito natin po makikita kung ano yung tamang estilo ng panalangin na sinasabi ng Panginoong Yesus. Pattern po yun. Hindi siya dapat kopyahin na kagaya ng ginagawa ng iba na binimemorize. Hindi po. Kasi ang panalangin dito, hindi dito. Tamang ito ang umuusal, siya nagsasabi. Pero ang hinihintay ng Diyos, hindi ito galing sa puso. Kasi madali pagkabisado. At yun ay hindi katanggap-tanggap. So bago natin tingnan yung tinasabi ng ating Panginoong Yesus na paksa niya na the Lord's Prayer, tingnan po muna natin kung paanong manalangin ang mga Pariseo. At dito sa panalangin na ito, makikita nga natin na talagang ang mga ito ay may kakulangan. Kasi matataas silang tao. Ito ay tinalakay natin lahat ng parable sa New Testament. Ayon sa request ni Sister Daisy, kaya tatalakay na po natin ito. Papakita lang muna natin, i-remind natin yung paraan ng pananalangin ng mga Pariseo, kung paano sila mangusap. Yan yung parable of the Pharisee and the tax collector. Dito sa 18:1 ng Lucas, ito yung aral tungkol sa panalangin ng ating Panginoong Yesus. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Kasi ito ang number 1 weapon ng mga Kristiyano. Tayo na mga sumusunod sa Diyos, nagtitiwala sa Kanya, kailangan natin laging makipag-communicate. Bago matulog, pagdilat mo ng mata, pagising, bago ka kumain. Gusto ng Diyos na dapat ang isang Kristiyano namumuhay sa ganon na paraan ng pagtawag sa Kanya. Na tinuro ng Panginoong Yesus kung paano yung tamang pananalangin. Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Bakit? Kasi dadaan ang isang mga Kristiyano sa mga persecutions. Ang talinghaga tungkol sa Pariseo at maniningil ng buwis. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Yun. Kaya, makikita natin, basta gumamit ang Panginoong Yesus ng tinatawag na talinghaga o parable, nandoon yung mga taong ito na binabanggit na matuwid ang tingin sa sarili, humahamak sa iba. Walang ibang pinatutungkulan ito ayon sa konteksto, kundi po yung Pariseo, Saduceo at mga Eskriba. Kasi sila nga yung nakikipag-usap sa Diyos, sila daw yung mga medium daw, sila yung nag-i-interpret ng Book of Moses, kaya sila yung nagpapanggap na alam nila ang kalooban ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus itong talinghaga na ito. Para saan ito? Sa mga tao na matuwid ang tingin sa sarili, humahamak sa iba. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. 18:10. May dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis.
Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. So dito inilalarawan, parehong makasalanan. Ano po? Pero itong isa nga ay binabanggit kanina na matuwid sa kanyang sarili. Sabi ka noon, 18:11. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Nakita nyo agad? Mananalangin ka patungkol dapat sa iyong ginawang kasalanan. Pero yung kanyang panalangin, tingnan nyo po, yung komposisyon. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga kalunya. O katulad ng maniningil ng bis na iyong. Gano'n ngayon, ha? Nasa loob ka ng simbahan, nagtuturo ka ng kung sino may kasalanan dito. Nagsisimba kayo. Yan. So parang nakikita natin, doon pa lang sa paraan ng pananalangin, may mali. Ano po? The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Napahiya naman ngayon itong isa. No? Na parang ano ba yan? Ano? Ako na naman nakita nito. 18:12. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Ay, napakabanal. Nagpa-fasting siya. Kasi ganyan ang mga trabaho ng mga Hudyo noon na para mapatunayan mo na talagang ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi dahil sa pagkain lang. Kailangan ka magutom. Diba ang tao pagka nagugutom, nawawala na sa ano niya katinuan. Lumalabas yung mga salitang, naku, nagdidilim ang paningin ko. Yan, yung mga ganyan. Ang sabi nito, 2 beses daw siya nag-aayuno. Napakasipag. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat ng kinikita ko. Diba? Yung ba naman dapat mo pang banggitin sa Diyos, hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Kaya nga, may kahambugan Ano ho? Matuwid ang tingin sa sarili. Para bang inaano niya sa Diyos, iniisa-isa pa niya ginawa niya. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Ano po? Sinusumbat ba? Parang gano'n. 18:30. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lamang makatingin sa langit. Bakit? Iyang hiya siya sa Diyos. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. But the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Gusto ng Diyos yun Ayan. Mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ano? So makikita natin doon, kaya ang ating Panginoong Jesus ay tinalakay sa Sermon on the Mount, ito'y sermon sa bundok, na may kinalaman sa pananalangin kasi ganun manalangin niyang mga Pariseo. May sumbat. Ano po? 18:14. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuturing ng matuwid ng Diyos. Bakit? Ngunit ang Pariseo hindi. Ano ang dahilan? Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili, sino yun? Yung Pariseo, ay ibababa. At ang nagpapakababa, sino ito? Yung tax collector, ay itataas. Ayaw ng Diyos yung mayabang. Ayaw ng Diyos yung hambog. Ano po? Ayaw ng Diyos yung pinupuring mo yung sarili mo. Ayaw ng Diyos yung nababasa ng Diyos ang ating puso at isipan. Kaya hindi natin siya kailangan kulit-kulitin sa panalangin. Ano po? God, be merciful to me, a sinner. Hanggat umaamin tayo na tayo ay makasalanan o nagkasala, tapat ang Diyos na magpapatawad sa atin. Isa yung parang tinatago pa natin yung ating mga kasalanan, may makakapagtago ba sa Diyos? Kaya itinuro ni Jesus ang tamang pananalangin sa Diyos na may kapakumbabaan, na walang halong pagyayabang o pagmamataas man. Pasok na po tayo. Ako, kung paano yung tamang pananalangin. Ito, makikita natin, hindi sinabi ng Panginoong Jesus, ganito ang gawin nyo. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Jesus. Walang ganon. Ano? Kinakabisado nila Lumalabas ngayon parang kinukulit mo ang Diyos. Ba't bingit ba siya?